Stop Krimen kasama si Jong Manlapas. Lahat tayo ay may magagawa. Stop Krimen. Stop Krimen. Hoy, tuloy-tuloy po tayo mga kanahit, mga kasama. Ako pa rin po si Jong Manlapas, makakasama po ninyo hanggang alas 7 ng umaga. Ang inyo pong kasabay sa inyong almusal. Ito pa rin po ang inyong programang bagong ninyong aabangan sa Radyo Inquirer TV at sa Radyo Inquirer 990 AM. Ang Stop Krimen. At siyempre sa inyong mga smartphone, mapapanood nyo kami ng live. No, sa inyong mga smartphone, download lang po ninyo Radyo Inquirer sa inyong mga Google Play Store at sa inyong application store. Libre po yan, walang bayad. Kaya pwede po kayong mag-download. At kahit nasaan po kayo, ano man ang inyong ginagawa, basta kayo meron internet, mapapanood nyo kami ng live at mapapakinggan. At the same time, mababasa po ninyo mga sariwang balita na nangyari po sa magdamag. Stop Krimen kasama si Jong Manlapas. Oy, sunod-sunod na nga po, no? Naku, wala tayong ibang mapag-usapan talaga, no? Maliban na naman talaga sa nangyayari sa magdamag. Lalo na po, no? Yung marami po tayo nakakausap natin mga kababayan na parang medyo nababahala na, no? Sa nangyayaring patayan. Actually, may mga kaibigan po tayo ng mga nakatira po sa Amerika. Eh, akala nila nangyayari sa Pilipinas, puro patayan na lang, eh. Di ba? Kasi wala sila nakikita sa aking Twitter account kundi yung patayan, kundi yung balita po ng patayan. Ano, hindi naman ho, no. Baka ibalita po ninyo sa inyong mga kababayan, sa ating mga kababayan na sa ibang bansa, ay hindi naman po patayan na ng patayan ang balita ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Ha? Kaya akala nila puro patayan na lang eh. Kasi yun po nangyayari ngayon. No, itinatanggi naman yung ating si PNP Bato de la Rosa. Tinatanggi naman niya na tutol siya ron sa grupo ng vigilante. No? Ay kailangan daw pa rin may proseso sa tama at madala sa tamang batas itong mga lumabag, di ba? Itong gumawa ng krimen, mga nang api, no? Mga nanira ng buhay. Kaya ako sa inyo at yung mga kababayan dyan na talagang kahit na kayo'y kinatok na ng mga pulis, no? Nakikiusap na sa inyo, please lang, magbagong buhay na kayo, no? Okay, pwede nyo kami sundan sa DCIQ 990 para sa aming Twitter account at sa Radyo Inquirer 990 naman para sa Facebook account ng radyo, di ba? At download lang ninyo yung Radyo Inquirer sa inyong mobile application. At siyempre, mapapanood nyo kaming like nyo po and watch Inquirer 990 TV on Facebook Live and Ustream. Stop Krimen kasama si Jong Manlapas. Oy, eto, pakita natin yung mga video. No? Mamaya po, abangan po ninyo yung mga video po ng mga salvage victim. Baka makilala po ninyo, no? Namumblema na nga po yung mga punerarya. Kung saan nila hanapin yung mga biktima po ng mga salvage, no? Na dinadala sa kanila. Kadalasan naman po kung meron pong mga pamilya na nagkiklaim, pahirapan naman daw po sa paniningil. Kasi yung iba daw po kaya nagtutulak ng bawal na gamot dahil nga wala akong pagkain, di ba? Yung pamilya. Kaya nung namatay, wala akong panlibing. Kaya ako sa inyo, sa ating mga kababayan, naku po yung pag-isipan ninyong mabuti, no?
Kung kayo po'y nasa aking lugar at kung ano po yung lagi ko nakikita, no? Pinipilit kong ipakita sa inyo sa magitan po ng mga video at Facebook o yung picture na pinapadala po namin na pinapalabas po namin dito, no? Hindi ho namin mapapakita ng buong buo di ba? Lalo na kung madugo masyado yung mga pangyayari. Di ba? Medyo hindi po kaaya-aya sa inyong paningin yun. Tapos sasabayan nyo pa ng almusal, di ba? Tapos ang almusal mo, dinuguan pa. Ay hindi ho mapapanood namin ng lahat. Di ba? Pero tignan nyo na lang ho, no? Sa mga balita namin na nakapost sa Facebook, makikita po ninyo yung mga itsura nila, no? At least miski paano, baka makatulong ho, mapaabot dun sa mga pamilya na hindi nila alam, hinahanap nila yung kanilang mga kaanak, dedo na pala. Hindi na pala, itinapon na pala. O kaya, nailagay na sa sako. Hindi natin masabi, di ba? (5:40) na po ng umaga. Marami pa rin po tayong pag-uusapan. Mamaya po abangan ninyo, no, yung mga video nga itong mga salvage victim. Palabas muna natin yung mga isa-isain natin, no. Tignan nyo, may pagkakapare-pareho yung mga biktima ng salvage, no. Meron din silang pare-parehong may karton, no. Kadalas baka buong balikbayan box yata yung ginagamit nung vigilante group, di ba? Kasi talagang pipilasin lang yung karton, kunyari balikbayan box, pipilasin lang yun. Doon isusulat yung pusher ako, wag tularan. At kung mapapansin ninyo, yung kanilang wag tularan, pare-parehong spelling, W-A-G lang. No, dapat po huwag tularan, di ba? May HU o merong hotel at uniform, di ba? Hindi huwag tularan. Yan po yung pinapakita natin, yun. Yan po yung may bahagi po yan na Ortigas Avenue. Medyo nakakalungkot po yung bahagi na yan kasi akala ho ninyo mami na nakalagay siya inilagay siya sa isang garbage bag na kulay itim na para hindi ho siya lumabas. Binalutan siya ng plaster doon sa garbage bag. At bago po yan, binalutan po siya na parang mami ng plaster yung buong katawan niya, no? Halos wala ako kang makikita maging sa pinakadulo po ng kanyang paa. No, mukhang dati yatang yung anong tawag doon, Preach? Yung nag-ano sa SM yung naglalagay ng mga pag nasa appliances ka. Ganun ho, talaga balot na balot ho hanggang sa pinakadulo po ng kanyang kuko sa paa. Talagang hindi nyo ho makikita kung babae o lalaki, no? Ang oras sa pagitan po niya, natagpuan po yan mga alas 5 ng umaga. Dumating po ang Soko, mag-aalas 6 na po ng umaga. Ayan kung nakikita nyo sa inyong mga telebisyon at sa inyong mga cellphone. At siyempre sa ating Facebook Live TV. No, ayan po, binubuksan ng isang. Yangyari po yan sa may Ortigas Ilalim, southbound lane. No, ito yung lane na madalas na dinadaanan po ng mga air condition na bus. No? At ito yung lane na kung kakanan ka papunta ng San Juan. Ayan kung nakikita nyo yung ayan, no. Ito yung papakyat ng flyover. Yan po ay wala akong nakita sa kanyang bulsa, no. Maliban na lamang dun sa alambre na nakatali po sa kanyang leeg na hinala po ng mga Soko. Iyon po ang ginamit na pagpatay. May iba bang video?
Yung sa Pasig, no? Sa may Pasig area. Ayan naman po sa may Pasig area, kung nakikita ninyo, medyo madilim lang, no? Kasi napakadilim din sa lugar. Yan po sa may San Luis, no? Sa may Pasig area po yan, sa may Barangay San Miguel. At natagpuan po siya ng mga enforcer, yung hindi po police, kundi yung parang traffic enforcer lang din. Pero hindi siya traffic enforcer, no? Ano talaga siya? Ito po, natagpuan po yan sa Luis Street, corner Mercedes Avenue, Barangay San Miguel. Hindi, yan, balik tayo dun sa isa. May yung madilim. Yan naman po yung nakikita ninyo, hindi naman po yan salvage victim. Kundi yung sa namatay po yan sa operation po yan ng QCPD ng Quezon City Police District. Yan po. Yan po yung sa may natagpuan po yan sa Luis Street, corner Mercedes Avenue, Barangay San Miguel. Ang nakakita po dyan, si Francisco Divino ng Batas Ciudad Enforcement Office. No? Siya po ay naglalakad sa kalye na yan. Nakala niya, lasing lang po. No? Lasing lang na lalaki. Nung lapitan niya, may plaster yung muka. Kaya doon na siya naghinala na ito po ay biktima ng salvage. No? Isa pa po sa tinitignang anggulo ng mga soko na posibleng sa lugar pinatay itong biktima dahil ho nasa 7 basyo ng caliber 45 yung nakita sa lugar. At tadtad po ng bala, ng baril, yung ulo at maging yung muka nitong biktima ng salvage na hindi pa nakikilala. 1:15 AM kahapon po yan natagpuan o nakita. At pareho po, kagaya po kanina, sa may bahagi po ng Pedro Hill, pareho po silang may karton din, no? May karton ding nakita na nakasulat naman po ay wag. Ito talagang hindi nawawala yung wag na to eh. Wag nyo akong tularan, drug pusher, holdupper ako. Ayan ho, kung napapanood ninyo yung parang may kapirasong karton dun sa gitna, ayun ho, dun ho sinulat. Kaya tingin ko dyan, isang buong balikbayan box yan eh. No? Siya po yung nakasuot ng kaking pantalon at kulay itim na t-shirt na nakalagay na CSI. Yun, na CSI siya ngayon, di ba? At may plaster po yung kanyang muka at maging yung kanyang kamay. At nakitaan po siya ng 5 sachet ng pinaghihinalaang shabu, no? Doon sa kanyang kanang bulsa. Ayan o, kung nakikita ninyo yung soko, pinoproseso po. Kaya ang problema po sa ating mga kababayan na mga usi kadalasan ho nakita na yung police line, hindi pa rin talagang todo pasok pa rin, no? Nakikisabay pa rin po sa mga member ng media na sa pagkuha-kuha ng mga picture. Wala namang problema yon sa ating mga kababayan, di ba? Ang problema ho kadalasan nakakapasok na rin sa may luwit, sa may police line. Alam nyo, napaka-importante po niyan kasi baka matapakan ninyo yung mga ebidensya na pwede magturo po doon sa mga suspect. No? Kaya munting aral lang po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Radyo Inquirer at nanonood sa kanilang mga telebisyon. Kung maaari po, pag nakita ninyo yung police line, wag na ho kayong pumilit na pumasok. No? Kung talagang hindi ninyo mapigil ang inyong sarili, tignan na lang ninyo, sulyapan na lang ninyo at wag na kayong makihabilo pa sa mga pulis. No? Kasi hindi naman po magandang senaryo din yung nakikita ninyo yung mga patay, di ba? Nakakalungkot po yan. Nakala nyo lang napakaganda pong tignan.
no? Napapanood ninyo sa inyong mga telebisyon. Sabihin nyo, grabe naman yan. Talagang napakalupit naman yan. Pero mas grabe po pag nakita ninyo ng personal. Talagang nakakalungkot ho, no? Ng mga pangyayari po sa ating mga itong nangyayari sa ating mga paligid na hindi na po natin mapipigilan dahil na rin po sa pagkatalamak ng droga sa ating bansa, no? Meron pa ba tayo? Yun, no? Yun po yung dalawang salvage victim, no, na na-cover natin sa loob po ng isang linggo. At yung kanina, alam ko meron pa. Pero kung papansinin po ninyo, no, napansin ko lang, ito lang napansin ko lang, pare-pareho silang may karton, no? Tapos pare-pareho ang sulat na spelling na kanilang huwag ay WAG, hindi yung huwag, di ba? Talagang hindi mawawala doon sa karton, hindi nakukumpleto na huwag mong tularan, di ba? Tapos pare-parehong estilon po ng pagpatay. Yung iba, kung hindi man po sinalvage, ay nararinding in tandem, no? Ay sa may bahagi po ng Caloocan, apat po na riding in tandem, no? Na tumira dun sa isang lalaki na katatapos lang maglaba, no? At nagutom, nanghingi po ng kanin dun sa kanyang kapitbahay. Habang sumasandok po siya ng kanin, ay lumapit po dun yung tatlo dun sa apat na riding in tandem at bumaba po yung kanilang mga angkas. Ayun ho, tinadtad ho siya ng bala ng baril hanggang siya po'y mabawian ng buhay, samantalang yung isa ay nakaabang lang dun sa kanto at parang lookout lang, no? Pagkatapos po nyo, ilang tumbling lang mula dun sa may doon sa kalye, nalimutan ko, Salmon Street, dyan sa may Caloocan, isang tumbling lang papunta ng Pusit Street, patay na naman, no? Ganun din po ang estilo. Ay, ang problema naman po, yung isang lalaki, parang may problema sa pag-iisip. Pero lagi po siyang nananakit. Yan po, kung napapanood ninyo, no, sa inyong telebisyon, yan po yung kuha natin dun sa lalaki. No? Kung mapapansin ninyo, nakahiga pa yung lalaki, nakadapa yung lalaki. At yun yung kanyang mga sampay na nilaban at binitin dun sa gitna ng kalye. No? At kung mapapansin ninyo, parang may mga puti-puti pa dyan sa kanyang sa tabi. Yun po yung kanin na sinandok niya, na hiningi yung bahaw, na hiningi niya doon sa kanyang kapitbahay. Ayan ho. Kung nakikita niyo yung mga balde, no? Yung mga balde ng yung parang mga pintura, balde po ng tubig yun. Yung tapat po nun yun yung bahay niya. Ayan ho, yung nilabasan ng tanod na yan, yun ho yung bahay niya, yung parang may poste na dalawa. Yung kung saan siya namatay, yun yung po yung kapitbahay niya, kung saan siya nanghingi ng bahaw ng kanin, no? At kung mapapansin ninyo, that time wala pang soko niyan, pero bawal na hong pumasok sa lugar kasi may mga dumating na po yung mga investigador ng PNP. Kadalasan no, unang dumarating diyan yung mga investigador na nakakasakop na lugar, na estasyon do sa lugar. Oy, kung makikita pa ninyo mayroong mga SWAT team pa yan kasi nga ang impo nga apat na riding in tandem o 8 kalalakihan na pawang mga armado ng barel ang pumasok po sa iskinita na yan. Naku po, napakaliit lang po na kalye na yan sa may Salmon Street, no, Barangay 8 yata yan kung di ako nagkakamali. Yan po sa may bahagi ng Caloocan, no? Ayun kita nyo, daming tao niyan pero konti lang ho yung nagsalita. Nandiyan pa ba yung interview, Preach? Yung lalaki nakatakip ang muka. Pakinggan lang natin yung kanyang sasabihin. Kasi yung lalaki po na yun, na alias Randy, na kaibigan niya po itong matalik, itong biktima, no? Nagulat na nga lang daw sila na makarinig sila ng sunod-sunod at napakaraming putok ng baril
Ayan na, ayan. Pag hinto po nila, namaril po. Ilan sa kayo ng motorsiklo? Tagdadalawa, sir. Bali 8. Lahat ng tatlong Bali, ano po, sir, yung panguli, hindi na po nakaputok. Sa dalawang huminto lang ho, ang dami na lang pinaputok. Mga ilan? Puro para sa akin, sir, mga 8 to 9 ganun. Nandun may basyo naman mo din, sir, malalaman naman din. So, tinadtad talaga? Saka wala nang salitaan, sir. Ano lang po yan, nangihiw ng kanin. Magkakaalam po rin kasi andun mo. Nagpaluto ako sa ng barbecue nun, sir, eh. Tapos pumunta ako dun. Anong ginagawa ng suspect doon sa lugar? Nangingiraw po ng kanin. Kaya nga po may kanin dun, sir. Ayun lang po. Kilala mo ba yung suspect? Ano yung tsura ng mga Opo, tao? ano ko po yan eh, parang kuya ko na rin. Boss, anong itsura ng mga tao? Naka-jacket? Naka-bihis? Anong bihis? Mga civilian po sila, tapos may mga tapi mukha. Halos lahat, may tapi mukha nila. May tapi po yung mukha nila. Lahat may baril, bitbit. Opo. Yung 8 yun? Opo. May plate number ba yung mga motor? Hindi ko na ako napansin, sir. Siyempre, mga ganun pagkakataon. Diba? Malalaking tao ba, boss? Opo. Ano na? Masabi lang, ano? Opo, sir. Ano, opo? Malaki. Malaking tao nga po, sir. Mga police, ganun. Dating. Para sa... Ayun, no? Mas mga nakatapi mukha nila. Ayun, okay na. No? Okay. Kung narinig po ninyo yung kwento ni alias Randy, yun daw po yung kanyang kaibigan na inutusan pa siya na bumili ng barbecue kasi nga katatapos lang maglaman itong biktima. Linawin ko lang, may nagtanong kasi reporter na suspect. Hindi po siya suspect, no? Kundi siya po ay biktima na kung saan ay siya po ay binaril po at tinadtad po ng bala ng baril sa may bahagi ng sa may Salmon Street, Barangay 8 o Barangay 8 dun po sa may Caloocan City. Ay sabi ng isang reporter doon, suspect, hindi po siya suspect. Pero aminado po yung barangay na itong biktima po ay nasa watch list po ng Caloocan Police na tulak ng bawal na gamot, no? Pero ganun pa man, hindi na nila maikukwento pa kung ano nalalaman nila. Kasi nga ho, ipatay na sila, di ba? 8 pong katao, 4 na riding in tandem. Yung pumasok dun sa iskinita, kaya po dumating po yung mga SWAT team dun sa lugar. Kaya iniisip nila, baka nandun pa di ba? Akalain nyo, yung area na yun parang nakakatakot pasukin, di ba? Sa dami ho ng tao dun, binanatan po yung tao na yun, lalaki na yun, nasa pagitan po ng alas 10 ng gabi. No, hanggang alas 11 ng gabi. Napakarami pong tao pa noon that time. Ha? Nagulat na nga lang ho sila nang may nagkaputukan na. At yun nga ho, at nakita pagkatapos ng putukan, nakita na hong patay yung lalaki dyan sa may bahagi ng Caloocan. At hindi lang po yan sa Caloocan nangyayari. Maging sa may bahagi po ng Maynila, nako po, sunod-sunod dyan. No? Kahit may yung mga drug bypass operation ng Manila Police District, maging ng Quezon City Police District, no? Talagang, sabi ko nga, noon talagang napupuno po ang ating mga kulungan, no? Sa kahuhuli. Ngayon ho, hindi na ho sila nanghuli. Kaya pag kayo po hinuli, ulitin ko na, at aminado naman kayo, na talagang meron kayong ginawang kalokohan, pasalamat ho kayo't nahuli kayo. Diba? Kasi yung iba ho, hindi na hinuhuli. Inihahatid na ho. Inihahatid na ho sa patutunguhan yung ibang mga nasa watchlist. At kung kayo naman po ay natukhang, siguraduhin ninyo na kayo po ay makakapagbagong buhay. At mabibigay ninyo ng info na maayos naman. Kasi karamihan po sa mga na-cover natin sa Magdamag, yung mga natukhang o yung mga nakatok at pakiusap,
kadalasan ho ay bumabalik pa rin po sa kanilang gawi at yung kanilang certificate na binigay sa kanila. Akala nila magagamit nilang protection yon na hindi na sila huhulihin sa kanilang mga maling gawi. Hindi ho, no? Yun po, dalawa po yung napatay dahil sa estilo na yon sa may bahagi po ng Maynila, no? Ng Manila Police District, na kung saan ay akala ho niya na siya'y ligtas na, ay nagbalik po pa rin sa kanyang gawi at nagbenta pa rin. Ayun, na-drug bypass po siya ng MPD at ngayon ho'y nahatid na rin siya sa kanyang patutunguhan. Kaya kung kayo po ay nahuhuli at aminado po kayo po'y na may ginagawang krimen, ay dalawa lang kung unang gawin ninyo. Kayo po'y isuko ninyo ng buong loob mga sarili. O di naman kaya kayo magpaalam na maayos sa inyong pamilya. 5:59 na po ng umaga. Kami po ay magbabalik. Ito pa rin po ang Stop Krimen. Ako pa rin po si Jong Malapas. Hanggang alas 7 po tayo ng umaga. At mamaya po makakausap po natin si PDEA NCR Director Wilkins Villanueva, kung saan naku po talagang mabenta itong official na to dahil siya po ngayon ang pinakapatok po sa pinakamaraming nahuli, no, na shabu. 1 billion? 1 billion mahigit lang naman. ang nako-cover ko lang kadalasan mga 5 kilo, 10 kilo, no? Pinakamataas na yata yung 10 kilo di ba? Pero 1 bilyong pesos po 'yun, sir, no? 1 billion pesos po, naku po, talagang siguro nanggagalaitin na sa galit yung mga drug lord na naapektuhan nitong operation po ng PDEA. Magbabalik po ang Stop Krimen, dyan lang po kayo.